Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction at opinion. Meron na naman po tayong panonoorin galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description niya, subscribe niyan, talaga atid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ito po ang title, shocking to. Sunugan na, good news to, breaking news, Auntie Claire, sinupalpal ni Karen Davila. Ayan. Ito na nga yung sinasabi ko mga kapatid, kapag si Madam Claire ang nagsasalita, talagang aasahan mo na pag Duterte kayang-kayang sagutin. Pagka medyo patungkol po sa mga nangyayari or mahalagang bagay na dapat malaman natin sa Pilipinas, medyo nalalabuan ako sa mga sagot niya. Okay mga kapatid, simulan na natin! Ay mga kapatid, pag halimbawa ayaw nyo na ng internet ninyo, mabagal talaga, dito na po kayo sa Fiber ni Juan mga kapatid. 50 Mbps, 999 lang. Nandiyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila. Okay, simulan na po natin. Auntie Claire, ano bang meron kasi? Ha? Tuloy tayo. Pakinggan nyo po kung paano po siya napahiya sa interview. Ewan ko na lang kung may mukha pa po siyang ihaharap pagkatapos po nitong interview na to. I want to start off first that it seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. Klarong-klaro yung tanong, ha? It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. Yun nga mga kapatid, naalala ko yung tinanong siya patungkol po sa pabahay. Kasi sabi ni PBBM, meron ng 1.2 million. Ako naman, base lang sa aking obserbasyon at opinion, hindi naman ako naniniwala doon. Tapos si Ma'am Claire, si Auntie Claire, sabi naman niya, parang wala pang 1 million yun, di ba mga kapatid? Kulang pa daw yung datos niya, yung information niya. Ewan ko kung gawa-gawa niya lang yun. Bakit parang hirap na hirap siyang sagutin nun? No? Wala pang milyon, di ba? So iba yung sinasabi ni PBBM, iba rin yung sinasabi niya. Ano ba, nilagay lang ba siya dyan para atakihin po ang mga Duterte? Ako'y nagtatanong lamang po, Madam Claire. Kasi po, karamihan po kapag ka Duterte yung usapan, ang bilis nyo pong sumagot, ang bangis. Tapos ito pa, hinahanap nyo si BP Sara. Alam nyo naman yung nangyari, posibleng di nyo naman alam yung nangyari. Di ba? Kasi nga hinahanapin mo. Kahit papano online na po tayo ngayon, gumagalaw pa rin po ang Office of the Vice President. Ang problema, hindi inilalabas ng mga bias media. Di ba? Kasi more atake, more dami views. Sa amin kasi dito, dumidepensa lang kami sa mga Duterte kasi ang mga Duterte po may nagagawa kaysa sa puro na lang ngawa ng ngawa. No? Okay? Tuloy muna natin to mga kapatid. Nako, mukhang napahiya si Auntie Claire dito. Pero Auntie Claire, lilinawin ko, wala po tayong sama ng loob sa inyo. Siguro nga kaya nyo ginagawa lang to dahil sa inyong trabaho. Baka naman kasi malaki sweldo, di ba? Di bali nang mabash ka. Okay lang yun. Ang importante, paldo-paldo. Diba? Bayad, sweldo, di ba? It's all about the former president. Ano yung masasabi mo na ginawa ni Bongbong Marcos Jr. pagandahin ng ekonomiya, infrastructure? Lagi ko na rin sinasabi sa vlog yan na bakit ganun? Bakit hindi man lang makapagbalita itong ating spokesperson ng patungkol po sa nangyayaring paglago ng ating ekonomiya, yung mga ginagawang mga tulay, etc. para sa ating bansa. Tapos sasabihin niya magtataka pa siya kung ba't may mga mahihirap. Di ba? Pag-aaralan pa daw. Naman, ma'am. Ma'am! Wow! Ang galing! Tuloy tayo. Ano ang sasagot niya mga Lodi? Eto po. Yan. Kanina hindi naka-record. Ito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV mga kapatid. Nasa description yan. Salamat po, sir. Yo, what's up mga Lodi? It's mga Peps TV. Welcome Peps back TV, to ating kuya. channel. Ang pagbabalik po ni Peps TV ay
ay tatalakayin po natin kung ano nga po ba ang trabaho ni Yusek PCO Claire Castro dyan po sa loob ng Malacanang. At bakit siya po ang hinire dyan po sa posisyon ng mga Lodi? O eto, bibigyan ko kayo ng idea para doon sa mga tatsong talangka na hanggang ngayon hindi pa rin nakukuha kung ba't nandyan siya. Okay? O eto, panoorin nyo mabuti ha. So, aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. Alam nyo, mga kapatid, hindi na kailangan aralin yan. Meron at meron talaga. Minsan, kahit nga maglakad ka lang dyan sa Metro Manila saan ba kami nun, bandang papuntang Luneta, may mga nakatambay pa rin. May mga nakatambay. Meron pa rin pong walang mga bahay. Nakikita pa rin po natin yung iba ng linimos pa rin po, di ba? At para malaman natin kung saang lugar ito, manood ka nga lang ng YouTube Pumunta ka sa mga, di ba nasasabi na natin lagi ito, sa mga charity vlog, mga pugong biyahero, ang daming mga mahihirap doon. Ba't kailangan mo pang pag-aralan? Manood ka lang, ma'am! Ma'am, manood ka naman ng balita. Ba't kailangan pag-aralan yan? Ano kami maniniwala? Ma'am naman pag-aaralan. Hindi na pag-aaralan. Dami mahirap dito sa ating bansa. Palibasa kayong mga mayayaman siguro lang base sa aking opinion, siguro nga mataas na masyado yung bakod o yung kaperahan ninyo kaya hindi nyo na nakikita yung mga mahihirap nating mga kababayan, yung said na said talaga na kailangan pong tulungan ng gobyernong ito. Yung iba nga sa ibang, ano ba yung kay sa Jessica Soho ba yun o kay Atom Aurelio ba yun? Yung mga lugar na talang isla, di ba? Tapos wala ho silang masyadong tubig, dumadami na yung populasyon nila doon. Yung mga badyaw, di ba? Kailangan tulungan din natin yung mga kababayan natin. Hirap din po sa buhay. Kailangan gawan ng mga paraan. Yan po ang gusto nating marinig. Kahit sa mga hearing man lamang. Kasi itong hearing na nangyayari dito, okay din naman nalalaman natin yung mga mali. Pero solusyon ang gusto natin. Diba? Aralin niya kung meron pa bang nagugutom at saan pong lugar ito. Putik niya na aralin pa. Di ba mga Lodi, sinasabi po lagi nila na nabawasan daw po ang gutom sa ating bansa nung pumasok po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. OMG, nabawasan. Yung flood control nga, ayaw kong maniwala talaga dyan Ako di ako naniniwala doon mga kapatid. Kasi kung totoo yung flood control, kahit man lang kung magbaha, hindi ganun kalala. Di ba kita nyo naman kung ano nangyari. Tapos binangga lang ng barko. Lok ng teting na damay lahat. Nila na nabawasan daw po ang gutom sa ating bansa nung pumasok po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kasinungalingan at isa na rin po nagpatunay niyan mga idol. O ito, pakinggan nyo mabuti Yung una, sabi niya, hahanapin pa nila kung saan po yung mga nagsasabing nagugutom po sila. hirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda. Ayan! Yung mga mahihirap nating kababayan, deserve po talaga nilang magkaroon po ng ayuda, lalo na't pang mga kalamidad. Pero hindi dapat yan ang main project ng ating bansa. Halimbawa sa mga lugar nila, bibigyan mo ng 5,000 yan. Mauubos din yan kasi mahal pa rin ang mga bilihin. Tama, mali. Di ba? Ngayon, dapat, dun sa lugar na yon, ano ba yun, naparun ko yung isla, no? At marami pang iba yun, mga kapatid. No, kumbaga bigyan mo sila ng tubigan o anong pwedeng gawin para magkaroon ng tubig sa kanila. Bigyan ng mga kabuhayan yung mga asawa nila at kung ano-ano pang mga pwedeng paraan kasi matatalino naman yung mga nandyan sa gobyerno. Mag-isip sila ng mga paraan na pwedeng pagkakitaan ng mga taong mga naghihirap doon para guminhawa ang kanilang buhay. Kasi kung ayuda lang ng ayuda, ganun at ganun pa rin, hindi magbabago. Wala pa rin silang tubig na makukuha. Yung mga daanan nila, naku, kung makita nyo lang mga kapatid, hindi kasi pwedeng yung GMA News, no? Hindi pwede kasi baka mag-copyright po sila. Mga kapatid, ano ang mga sinasagot? Puro sa Duterte. Ma'am, hindi po kami bumabana, taas kamay ko po sa ating gobyerno. Wala po tayong magagawa. Nandiyan na yun Ang atin lamang, patingin naman kami ng mga resulta ng mga nagagawa, hindi puro ayuda. Magtataka ka, ayuda lang. Pagbibigay ka ng ayuda tapos tatanungin mo may mga naghihirap pa rin ba sa ating bansa? Yung ayuda na yan, makakagawa ba yan ng bahay? Makakapagpababaho ba ng bigas yan?
Sabi ko naman sa inyo, okay ang ayuda, pero pag lagi naman yan ang gagawin nyo, wala na pa kayong ibang naiisip dyan sa mga nakaupo. Di ba? Ma'am, kalabitin nyo ma'am yung mga boss nyo dyan. Sir, ano pa bang pwede nating ibalita? Ayaw na nila ng mga Duterte. Hindi, basta bumanat ka lang dyan. Siguro gano'n ha. Aking hula lang to, hindi totoo. Opinion lang mga kapatid. Wala kasi kaming ibang naririnig. Puro banat sa Duterte. O, tuloy tayo ha. Sa taong bayan. Oo. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nagtataka ako, attorney si Madam. Tapos may mga pinag-aralan. Etong mga sabi ko sa inyo kung sino pa yung mga nasa pinakamataas at mayroong mga pinag-aralan. Bakit? Bakit ganyan kayo magsalita? Paano nyo nasisikmura? Paano? Nasanay na po ang mga tamad na mga kababayan nating Pilipino na tumanggap ng ayuda dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Yeah. Aminin nyo na kasi, kakapaayuda nyo dyan sa mga tao, lalong tumaas po ang hunger rate ng ating bansa dahil naging tamad na sa paghahanap ng trabaho. Hindi gaya nung panahon ni Tatay Duterte, mga Lodi, binibigyan po talaga ng trabaho ang mga kababayan natin. Yun ang importante. Hindi tamad. Posible pong mawalan po ng pagkain sa pagkainan yan. Nagsusumikap Ngayon, mag-aabang lang po sa ayuda ng ating pamahalaan. Oy, may ayuda naman darating Pahinga ka na lang dyan, matulog ka na lang, maghapon. Huwag ka lang tumayo. May ayuda naman 5K o etc. Yung 5K na yung sa tingin nyo, yung mga baradong kanal nyo, kayang-kaya ba malinis yun? Yung 5K na matatanggap nyo, pangkakain nyo lang yun, pambibili nyo pa rin yun ng mga mahal na bigas. Oy, gising! Paano nyo na? Minsan, pagka hindi na magandang pag-iisip, ibig ko sabihin, parang hindi na maganda yung mga nakikita nyong plano, kalabit-kalabitin nyo rin. Sir, mukhang hindi na maganda yung nangyayari. Ayuda na lang po ba lagi? Tanggal ka sa trabaho pag umangal ka. Sakay ka na lang, no? Meron na po silang pangpatawid gutom. Yan po talaga ang ginagawa ng administrasyon. Pangtawid gutom lang talaga lagi. Di walang resulta. Mahal pa rin po ang mga bilihin. Mababa pa rin po ang sweldo. Hindi pang permanente. Yes. Diba mga Lodi, ang galing. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yes. Ito. Baka may hindi pa rin nakapanood sa mga example ko. Halimbawa, sa lugar ninyo. Bako-bako yung mga daanan at ang hirap-hirap pang makarating doon po sa pinakabayan. Diba? Ngayon, may pupunta sa inyong ayuda, 5K, pak. O kaya makakatanggap kayo ng 5K, pupuntahan nyo doon sa pinakamalayo, pipila kayo. Ngayon, siguro aabot na kayo ng mga 6 na buwan o hanggang 1 taon, kada buwan may ayuda kayong natatanggap na 5K, more or less, sabihin na natin kahit 10,000 pa yan, lumipas na po ang 1 taon, yung kalsada ninyo, bako-bako at ang hirap pa rin pong dumaan dyan. Ngayon, nakatulong ba yung ayuda? GG. Diba? Gutom. Oo, maiibsan. Pero minsan, di bali na lang, huwag tayo magtrabaho. 5K naman 5 araw pasok ko. Ay, di na ako papasok ng Thursday tsaka Friday. May ayuda Ito yung example lang Ano sa tingin nyo? Ito na lang ba gusto ng administrasyon at pinagtatanggol pa ng mga taga-kabila? Mga kuya ko, we love you. Hindi mo tayo magkakaaway. Ang sa atin lang, gusto nyo ba to? At sinasabi mong di umano, tumataas ang hunger rate. Mataas talaga ang hunger rate ngayon sa panahon ng iyong amo. Eto nga't nasupalpal po siya ni Atty. Panelo Pakinggan nyo po mabuti mga Lodi. Kawawa daw po talaga dahil ito po, si Yusek Claire, wala pong kaalam-alam sa kanyang mga pinagsasabi. Pakinggan nyo.
Eh, nakakaawa nga sila eh. Ito lang, naaawa ako sa gobyerno. Yung palengkera ng palasyo, nakakaawa din. Palengkera ng palasyo, madam mo. Palengkera ka daw. Grabe, attorney, may ganun pala, no? Kera ng palasyo. Isa sa dahilan kung bakit siya ang hinire, mga idol. Oh, shit. Kasi apparently, wala siyang access sa presidente niya. May sasabihin siya, pagkatapos may sasabihin, iba na. Kakaawa din sila eh. Unlike before, o tingnan nyo, kami noon ba, nung ako'y nakapagsalita, may access ako sa presidente. At kahit na wala akong access, kilala ko yung presidente. Magbarkada kami, mulat sa pool. Kaya alam ko takbo ng utak niya. Kaya pag sinabi ko sa umaga, yun din ang sinasabi niya sa Wala daw pong access. Ito po si Claire Castro. Kaya yung mga pinagsasasabi niya dyan, mga lodi, pag nagkamali siya ng sagot sa tanong, babawiin niya din po yan, mga lodi, kalaunan. Kasi hindi po niya alam talaga ang isasagot niya dyan po sa posisyon kung saan po siya itinalaga. Ay, grabe. Ang punto talaga nito, bakit po siya nilagay dyan, mga idol, hindi po para magbigay ng impormasyon sa mga nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang tunay na pakay po at ang trabaho po talaga niya, sirain ang mga Duterte. Inuna nga po niya dito si Mayor Baste. Kahit hindi naman po directly sa Davao ang tanong, mga lodi, Davao City agad ang pinunterya. Kaya nga sumikat ang Davao City dahil nga sa ang ganda-ganda ng pamamalakad eh. Tapos pinunterya. Sige nga, tingin nga. Eto po, pakinggan nyo mabuti ha. Ito din po, attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Mandaue sa Cebu. Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Davao, Cebu. Davao hindi Davao City, no? Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksan. May action po dito. Davao, Cebu, and Manila. Pero ito ang kanyang sagot. Davao, including Davao City? Oh, okay. Including Davao City? Ay, nako, kung halimbawa ka mag-ahanap ko si Madam Claire, masasaktan ako. Masasaktan ako kasi, ay, ba't si ganyan si ante? Ba't ganyan? Nako, dapat hindi niya ginaganyan ng mga Duterte. Biglang hugot no Davao City? Hindi naman sinabing Davao City, Davao. Kumbaga buong Davao region. Grabe naman si Madam Claire. Madam, ako naiintindihan ko kung bakit. Nasasaksan. May action po dito. Davao, Cebu, and Manila. Pero ito ang kanyang sagot. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Putik yan. Kung Davao City ang pag-uusapan natin, putik naman yan. Ang galing. Davao City agad ang pinunteriya niya, mga lodi, dahil nandun nga po nakilala ang mga Duterte. At anong sabi niya dito kay Mayor Baste Duterte, mga lodi? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. Ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Ano? Nahihiya ako, mga kapatid. Kapwa Pilipino ko tong. Ang hirap dito sa Pilipinas, no? Kalaban mo, kapwa Pilipino mo rin. Alam natin yun. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun? Bakit ganun? At least daw ngayon, nagkakaroon daw po ng record yung mga namamatay na mga tao. Tanong lang natin kay Attorney Claire, yung mga taong nawala nung time na panahon ni Marcos Sr., meron din ba kayong record nun? Uy, ang dami nun yung senior. Kung meron dapat na ipa-ICC, mga idol, panahon po ng tatay ni Bongbong Marcos Jr., kaso nga lang, mga lodi, tsugin At inuulit lang po ng anak kung ano po yung ginawang kamalian ng kanyang ama nung panahon po ni former President Ferdinand Marcos Sr. Attack dog po si Claire Castro. Yan po talaga ang totoo niyang trabaho dyan sa Malacanang o dyan po sa Presidential Communications Office. Ito pa nga yung pangalawa, mga lodi, panay tira rin po kay VP Sara Duterte. Na kahit hindi pa naman ito na. po nagdedeklarang tatakbo po siya bilang Pangulo ng ating bansa. Ito po yung kanyang statement. Magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad.
magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Nakakaya naman sa amo mo, Madam Claire. Parang yung amo mo hindi gumagala. May mga pledges nga yun eh. Hindi natin alam kung ano na nangyari dun eh. Ma'am naman oh. Grabe, paano niya nagagawa ito, mga ganitong bagay? Sigurong malaki sweldo nito, no? Wala na akong pakialam kung i-bash nyo ako. Ito yung hula lang at reaksyon, ano? Opinion din natin to na siguro malaki ang sweldo niya. Wala na siyang pakialam kung anong gawin sa kanya ng mga tao. Pero yung mga malalapit sa'yo, sigurado ko nasasaktan din yung iba dyan. No? Dapat si Madam, para sa akin lang concern. Ito, seryoso. Dapat, minsan, mayaman naman siguro to, no? Mag-alaga na lang siya ng mga apo, mga anak, or ano ba tawag dyan? Mag-chill-chill na lang sa buhay. Kasi kung ganito, parang masyadong magulo. Banatan mo, BP Sara? Ang ayos-ayos ng pamamalakad niyan. May mga Office of the Vice President na mga natutulungan. Luzon, Visayas, Mindanao at marami pa pong iba. Hindi naman yan ang pinaka-main topic natin dito eh. Pero may mga vlog po ako na pinakita natin doon na mga nagagawa po ng ating BP Sara. At sa Duterte naman mga kapatid, marami po rin tayo. Ako nilagay ko na dito eh. Nasaan na ba yun? Mga nagawa ng Duterte. Ayan sa listahan. I-post nyo na lang po yan ha. Ihinto nyo lang, i-post nyo saglit, tapos i-post pa tawag doon, ipindutin nyo, tapos tignan nyo na lang dyan mga kaibigan. Estimate lang yan ha, siguro hindi naman siguro lahat, pero parang lahat na rin yan eh. Yan, nakita ko lang yung post na yan. Ano sa tingin nyo, yan ba ang mga nagawa ng ating mga Duterte, ang ating Tatay Diggs nung panahon po niya, na hindi kayang gawin ngayon, na may ambag man lamang na masaya tayo at makarinig man lamang tayo ng talagang tunay na pabahay. Kasi pwedeng puntahan, ipakita ito na po ang mga pabahay natin, di ba? Wow, ang galing, makapagsalita. Alam niyo na ba talaga kung ano ang tunay na posisyon ng isang pangalawang pangulo? Madam Claire, attorney ka. Yun nga nang pagtataka ko, attorney siya. Alam mo dapat yan. Kapag nagtrabaho si VP Sara Duterte, tinitira nyo pa rin. At sabihin na pinangungunahan ng Pangulo. Pero ngayon mga Lodi na walang ginagawa at nandun daw po sa abroad dahil nga po nakulong po doon si Tatay Duterte sa illegal na pamamaraan ng ICC o ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Nagdadadakdak po siya mga Lodi. May papakita lang po ang video sa inyo. Kung makapanghusga kasi itong babaeng to, akala nyo talaga kay linis-linis. Eto po, panoorin nyo mga Lodi oh. Ayan ang ginawa niya. Ano kasalanan mo? Parang pagkagulang kliyente ko, kasalanan? Gano'n ka na pag-abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ko. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nang halagyan ng kliyente? Ano yan? Ba't ganyan? Saan, pasensya na po talaga ha? Alam ko na sasabihin ng mga makamarcos dyan. Oh, pinagtanggol lang naman niya yung kanyang kliyente. Tama naman, okay naman yun, goods naman yun. Pero ipapakita mo dun po sa mga tao kung gaano umasta ang isang abogado, parang walang modo. Parang hindi professional pag ganyan kasi, no? Parang hindi professional. Parang sablay naman yun. O, yan yung mga gusto nila eh. Yung mga sasabihin lang, mga edukado, formal, pero nasa loob pala yung kulo. O, ito, papakita ko na po sa inyo ang tunay na punteriya ni Claire Castro. Kaya po nandyan po siya bilang USEC ng PCO. Panay ang banat po kay Tatay Duterte sa lahat po ng interview. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo. Ang dating Pangulong Duterte ay po ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte. Former President Duterte, para lang po kay dating Pangulong Duterte. Kay dating Pangulong Duterte, kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, natin sa dating Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte. Kawawa po talaga ang ating bansa ngayon. Puro sisi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit ang tanong naman, ngayon sa panahon po ng panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr.
Pero bigla pong magsisegue na sa panahon ni Tatay Duterte, panahon ng kanyang panunungkulan, anak ng tinapay naman, oo. Kaya hindi umuusad ang ating bansa dahil may ganito tayong mga klaseng tao. Panay sisi sa dating administrasyon. Kadiri? Nandidiri ako. Pero hindi naman po nila mapatunayan. At dito nga mga idol, sinuplak po siya o nasupalpal po siya sa interview ni Karen Davila dahil sa kanyang mga sagot na puro banat kay Tatay Duterte at sa mga supporters nito. Pakinggan nyo po kung paano po siya napahiya sa interview. Ewan ko na lang kung may mukha pa po siyang ihaharap pagkatapos po nitong interview na to. I want to start off first that it seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. Klarong-klaro yung tanong, ha? It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. Oo, wala talaga eh. Kada magsasalita siya, hanggat maaari mapahagingan o masupalpal ang Duterte. Lagi kong Pero pag patungkol sa mga economics, mga istruktura, o yung mga paggawa ng mga bagay-bagay para sa Pilipinas, wala tayong nakikita. Wala tayong naririnig. It's all about the former president. Oh. Yes. Ano yung masasabi mo na ginawa ni Bongbong Marcos Jr. pagandahin ng ekonomiya, Ayan. infrastructure? Ano ang sasagot niya mga Lodi? Eto po. Yeah. That's the problem with some of the Duterte supporters. No. Duterte supporters. supporters? Ulitin natin, ha? Yeah. That's the problem with some of the Duterte supporters. Ang layo. Hindi, bilib pa rin talaga ako sa mga taga-kabila. Kung paano nila ito pinagtatanggol. Ang galing. Dahil na po, ito'y kasalanan ng mga supporters ni Tatay Duterte. Kaya po siya nasupalpal ni Karen Davila. No. This is not the Duterte supporters. This is not the Duterte supporters. No. Kaya naman talaga. Dahil lahat po ng mga binabatod sa kanyang mga tanong, sinesegue niya po para siraan ang mga Duterte. Ang klaro naman ng tanong ni Karen Davila. Kumbaga, sinusubukan niyang isisi sa Duterte ay mga supporters ng Duterte at ang layo ng sagot niya. Pero sinoplak siya. No, it's not supporters. Sagutin mo, tanong mo. Ganun siguro. Kaya mga Lodi, dati naman tinitira natin to si Karen Davila sa mga video natin. Ngayon po sobrang na-amaze po ko talaga dito. Wala po talaga siyang pinipili. Mapa-BBM man yan, mapa-Aquino man yung mga aliado niyan, mapa-Duterte man. Susupalpalin ka talaga pag nagkamali ka ng sagot sa kanyang interview. Ano na? Diba? Klarong-klaro kung bakit po talaga hinire ito po si Claire Castro bilang tagapagsalita ng ating presidente. Alright, siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Yung mga susunod nating ibabalita or titignan at panonoorin pala at gagawa natin ng reaction patungkol naman daw sa may sinugod. Ayan, susunod ho natin yan. Abang-abangan nyo lang po. Kaya mag-subscribe na kayo dyan. May sinugod daw. Sinugod sa, ewan ko kung saan sinugod. Emergency eh. Kaya yun, gusto kong malaman kung gaano rin yun katotoo. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood.